Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Purihin ang Poong Jesus, salita ng Amang Diyos, mula sa langit na naog, naging tao sa pagsakop sa sala ng sangsinukob. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalan ay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng mga anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Good evening. At sa mga kasama po natin, nakapwa nating mga deboto sa live streaming sa iba't ibang social media platforms ng Quiapo Church, ang pagpapala ng Poong Jesus Nazareno ay sumainyo. Nais kong bigyang pansin yung hindi masyadong nabibigyang pansin, lalo na kapag ipinagdiriwang at binabasa natin ang storya ng tinatawag nating Annunciation. Andun na tayo, nagbalita ang anghel ng Panginoon. Magiging ana o magiging ina ang ating mahal na inang si Maria. Dadalang tao siya, mapupuspos ng biyaya ng Diyos. Andun na, sinabi na nga ng ating mahal na ina, mangyari sa akin ang kalooban ng Diyos. Ang sinabi mo, Anghel Gabriel. Pero ang sabi sa huli ng ating ebanghelyo, nilisan siya ng anghel. Pagkatapos mo sa akin sabihin na magbubuntis ako at 14 years old, iiwan mo ko? Pagkatapos mo sa aking magalak ka, paano ko magiging magalak? Hindi naman kita kasama. Paano ko ipapaliwanag sa mga tao na magbubuntis ako? No? Nakatakda na nga ako magpakasal kay Joseph.
Tapos iiwan mo. Kung sino magpapaliwanag sa mga tao nito? Di ba pwedeng ikaw na lang, Anghel Gabriel? Di ba pwede naman sana no? Sana sinamahan na lang siya ni Anghel Gabriel para hindi rin siya natatakot papunta kay Elizabeth nung dinalaw niya ang kanyang pinsan na nagdadalang tao din sa kabila ng kanyang pagiging baog. Di ba? Sana ipinaliwanag na lang ni Anghel Gabriel na magkasama sila ni Elizabeth. Pwede naman sanang ganon. Pero ano ang ending? Nilisan siya ng anghel. Opo, iniwan siya ng anghel. Diba, mapapakamot ka na lang siguro ng ulo kapag ka ikaw si Maria. Alam nyo, meron din tayong maraming mga pagkakataon na tayo ay iniiwan. Sabi nga, life is come and go. Merong darating, merong aalis. Diba? Ang saya sana nung sinasabi pa natin sa mga pamilya natin, mabubuhay tayo bilang isang pamilya, kapit-kapit tayo, walang iwanan. Pero eto na, mag-a-abroad na ang magulang mo. Akala ko ba walang iwanan? Di ba? Sa mga magkakaibigan, gumawa pa kayo ng mga pinky finger, mga promises. Oh, walang aalis ha, walang iwanan. Pero ayan, pagdating nyo ng mga 30 o 40 na kayo, isa-isa na kayong iniiwan ng mga kaibigan ninyo kasi meron na silang kanya-kanyang pamilya. Tapos ikaw na lang naiwan na single. Lord, nakalimutan mo na ba ako? Wala na ba ako sa listahan mo? Di ba? Marami tayong mga karanasan na tayo ay iniwan. Masakit mang sabihin, pero kailangan nating tanggapin na may pagkakataon na iniiwan tayo. Pero aminin natin sa hindi. Yung mga pagkakataon na pakiramdam natin na iniwan tayo, pinabayaan tayo, yun yung mga pagkakataon din na mas naging matatag tayo sa buhay. Naging version 2.0 ka ng sarili mo. Kasi mas naging matatag ka at mas nahanap mo yung mga bagay na dapat mong gawin at kumapit ka sa panalangin at sa pananampalataya sa Diyos. Siguro yun yung tunay na mabuting balita na iniwan ng anghel. Sumasa iyo ang Panginoon. Hindi nawan naiwang mag-isa ang ating mahal na ina. Bagamat umalis ang anghel, pero sa kanyang sinapupunan, nabuo ang ating Panginoong Hesus. Sumasa iyo ang Panginoon. Kaya sa bawat pagkakataon na pakiramdam mo, iniwan ka, pinagkaisahan ka, o hindi ka makaahon, tandaan mo ang karanasan ni Maria. Sumasa kanya ang Panginoon, dahil sa ating pananampalataya, sumasa atin din ang Panginoon. Hindi ba yun yung mga pagkakataon na akala mo ikaw lang mag-isa, pero magpapadala ang Diyos ng mga bago niyang sugo, bagong kaibigan, bagong tuturing sa iyo bilang pamilya, marirealize mo na wala yung magulang mo, umalis, nandun pala yung mga kapatid mo para suportahan ka. Umalis yung mga iba mong kaibigan, pero nakita mo na meron ka pa palang kabatchmate na parehas kayong single pa rin. O diba? Kayo pa yung maging mag-best friend. Mga minamahal kong kapatid, darating at darating sa buhay natin na merong mga lilisan. May aalis, may mangiiwan. Pero hindi ito katapusan ng mundo. Magpapatuloy ang buhay. Magpapatuloy na magbabalita ang Diyos sa atin ng kanyang mabuting balita. At ano itong balitang ito? Sumasa iyo ang Panginoon. Hilingin natin itong grasyang ito sa pagdiriwang ng banal na misa, sa pagtanggap natin kay Kristong sumasa atin, lalo na sa banal na Eucharistia, nawa matulad tayo sa katatagan ng kalooban ng ating mahal na ina. Tunay nga, siya ay puspos ng biyaya, sapagkat sumasa kanya ang Panginoon. Tayo rin, bilang mga tagasunod ng ating Panginoon, bilang mga anak ni Maria, sumasa atin ang Diyos.